Magandang hapon po sa inyong lahat, no? At happy 48th founding anniversary at Parish Fiesta, no? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tema po natin ay Families United in Prayer, no? At nakatono po yan dahil alam naman natin na ngayong itong taong ito, dineklara po ni Pope Francis na Year of Prayer, no? At bilang mga manlalakbay, no, sabi nga niya, we are pilgrims of hope looking forward to 2025, the great jubilee of the church, no? At kailangan paigtingin at palalimin po natin ang ating buhay panalangin. Paano ba natin nagagawa ito, no? At alam nyo, yung mga naganap ngayong hapong ito, no, ay may sinasabi po, no, sa ating buhay panalangin, no? Kanina lamang po pumunta tayo sa Park 6, di ba? Para i-enthrone ang imahe ng Immaculate Heart of Mary, no? Ang ating mahal na Birheng Maria, no? At kumbaga parang iyan po ay paanyaya sa atin, no, na talagang bigyang diin ang isa sa ating mga popular devotions at yan ay ang Santo Rosario, hindi ba? No? Yan ang mensahe ng ating mahal na ina, no? Palagi po, no? Ano man ang ating dinadaanan sa buhay, no, yung ating pagro-rosaryo, no, ay napapalalim yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. At syempre ngayon, no, ang pagdiriwang natin ang pinakamataas na panalangin, walang iba kundi ang Eucharistia, di ba? Kaya magandang makita ang mga pamilya nagsisimba tuwing linggo, no? Sama-sama, no? At nagdiriwang po ng misa, no? Nag-aalay ng misa at pinapatunayan ang kanilang katapatan sa Eucharistia. Yan pong nasasaad sa ating mga pagbasa, no? Dahil mayroon pong mga hamon tungkol sa Eucharistia na nagmumula po sa karunungan ng Diyos, no? Sa ating unang pagbasa mula po sa Aklat ng Kawikaan, ang liwanag po ng sinasabi, no, na ihalintulad, no, ang karunungan sa isang babae, no, naghanda ng hapagkainan, no? At para bagang paanyaya, no, na makisalo. Di ba magandang isipin, no, na ganyan ang Panginoon, no? Tayo ay inaanyayahang makisalo, makilahok, no, sa hapagkainan ng banal na Eucharistia, no? Nakakalungkot isipin pag hindi tayo nakakasimba tuwing linggo. O maganda ding isipin, ang Eucharistia ay sumasa atin araw-araw. Sana bibigyan din po natin na kung pwede lang magsimba tayo araw-araw, no? Dahil sa Eucharistia, pag nakikisalo tayo, anong nagaganap nakikisalo tayo, no? Sa salita ng Diyos, no? Na Panginoong nagbibigay ng mensahe sa atin. At si Jesus, no? Sa anyo ng tinapay at alak, katawan at dugo ni Jesus na ating tinatanggap. Yan ay buhay na presensya ng ating Panginoon. Pero alam nyo, hindi lang mahalaga yung pakikisalo, no? Dapat may katambal ito. At maganda yung mensahe ng sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Efeso. Sabi niya, no, sana, no, tignan natin, natutukan yung ating pamumuhay. Hindi dapat taliwas sa ating pananampalataya. Nung panahong yun, sigurado yung mga hentil na nagbagong loob, nagdiriwang din sila, nakikisalo sila sa Eucharistia. Pero siguro nakita ni San Pablo na yung pamumuhay nila, no, ay pamumuhay na mas kumikiling sa kasalanan. Kaya binanggit nga niya, iwasan ang masamang bisyo, halimbawa pag-iinom, sabi niya. At kung isipin natin sa panahon ngayon, may mga tao, no, na lululon sa masamang bisyo, nagkakasala. At ito ang nagiging sanhi na sila ay lumilihis sa buhay Diyos, no? Kaya, ang mahalaga makita natin, ang Eucharistia hindi lang ipinagdiriwang, isinasabuhay. Di ba?
merong tinatawag na larawang kalimitan yung Katoliko, no? Sabi, split level Catholic. Kaya split level sa utak lang, pero hindi sa puso't sa buhay. Dapat, kumbaga, integrated Catholic po tayo, no? Consistent po ang buhay natin sa pagdiriwang natin, pagsamba sa Eucharistia. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ang liwanag din na sinasabi, no? Di ba? Sinabi ni Jesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumabas mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Hindi ito maunawaan ng mga Hudyo, no? Sinabi ni Jesus, diretso na siya. Kainin ninyo ako, di ba? Kaya parang tingin nila, ano ba ito, no? Pero meron siyang pagpapakahulugan, no? Para unawain nila kung sino siya, no? At yung pagtanggap sa Kanya, pagkain sa Kanya, ay kumbagay maituturing nating dapat pagkakatawang tao ni Jesus sa ating buhay. Siguro narinig nyo na ilang beses, di ba, you are what you eat? No? Mahilig ba kayo sa lechon? Oh, you are what you eat. No? Di ba? No? Yung mga paring naririto, mahilig sa lechon yan. Kaya tignan nyo, no? You are what you eat. No? Hirap yun, no? You should become what you eat. Kaya pag tinanggap natin si Jesus, you should be whom you eat. Di ba sabi niya? Dapat, no? Hindi ka lang, sabi nga, isasabuhay yung Eucharistia, ikaw ay magiging Eucharistia. Makita si Jesus sa iyo, sa salita at sa gawa. No? Napakagandang hamon po yan. At sana, kung tayo ay mga pamilyang nagkakaisa sa panalangin, no? Makita po natin yung tatlong napakahalagang aspeto ng Eucharistia sa buhay pamilya. Pakikisalo, dapat yung pagsamba natin, hindi lang tuwing linggo kung kaya natin araw-araw, pagdiriwang ng Eucharistia. Yung ikalawa, pagsasabuhay ng Eucharistia, na hindi dapat hiwalaing pagsamba sa ating buhay Kristiyano. At yung ikatlo, yung pagiging Eucharistia, yung pagiging si Jesus. Sabi nga nila, no, may dalawang aspeto ng panalangin. Ano yung una? Sabi daw, prayer should be affective, yung nararamdaman. Nakuha niyo, no? Siyempre, di ba, pag nagdadasal po kayo, dapat, no, kahit papano, no, nararamdaman nyo, no, na kayo ay taimtim na nanalangin. Pero sabi nila, yung ikalawa, prayer should be effective. Di ba? Kaya kung effective ang prayer, dapat nakikita sa inyo, sa inyong buhay. Kung epektibo ang Eucharistia sa bawat pamilya, nakikita kayo, no, na pamilyang, sabi nga, nag-aalay ng sarili sa bawat isa, nagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa, nagkakawang gawa kahit sa labas ng inyong pamilya. No? Sabi nga nila, whenever you receive the Eucharist, no, you receive bread, the bread of life. And you should be bread broken for others. No? Sana po, no, kung tayo ay nagkakaisang pamilya sa panalangin, ang ating Eucharistia ay hindi lang ipinagdiriwang sinasabuhay, dapat nagiging Eucharistia tayo sa bawat isa. Amen.